Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic natin for today is ano ang gagawin ng banal na espiritu sa buhay mo? At may concept po tayo na Holy Spirit. The Holy Spirit is the third person of Trinity, fully God and always present. He is not force or feeling but divine power who empowers, guides, convicts, and comforts. From creation to Pentecost, from regeneration to satisfaction, the Spirit reveals God's active presence in the world, especially in the life of every believer. Without the Holy Spirit, the Christian life is impossible. At makikita po natin ito sa John 14 verse 26. But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Sa Tagalog naman po, subalit ang maaliw ang Espiritu Santo, nasusuguin ang Ama sa aking pangalan. Siya ay magtuturo sa inyong lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinasabi sa inyo. At ngayon naman po, share ko naman po yung mga natutunan ko sa naging topic natin for today. Simulan po natin sa teaching. First teaching, the Holy Spirit is God's seal in us. So, yung Holy Spirit po, katawan tao siya ng Panginoong Jesucristo na naandito sa lupa. And yung spirit na po yun, ginagabayan po tayo nun, ginaguide po tayo nun sa kung ano yung mga gagawin natin sa buhay. Sa second teaching naman po, the Holy Spirit is God's voice in us. So, yung Holy Spirit din po, siya rin po yung boses ng Panginoon sa atin na nagre-remind kung ano ba yung mga dapat at hindi dapat natin gawin habang tayo'y kanyang tao or tayo'y kanyang anak. At ngayon naman sa third teaching tayo, the Holy Spirit is God's power in us. So, yung Holy Spirit po na naandito sa mundo natin, ayon po yung kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo na ipinapakita lahat ng bagay ay kaya niyang gawin. Lahat ng bagay ay may ganong kapangyarihan sa pamamagitan niya. At ngayon naman sa application tayo, first application, listen to the voice of the Holy Spirit. So makinig tayo palagi sa boses ng banal na espiritu dahil ang banal na espiritu dinadala tayo nito sa kabutihan. So always dapat nakikinig tayo sa kanyang mga sinasabi. At ngayon naman sa second application, obey God and leave the consequences to Him. So palagi natin sundin yung Panginoong Jesucristo and hayaan natin sa kanya yung mga consequences na yung makukuha natin sa mga nagawa natin mali. And dapat sa pamagitan lang maging masunurin na tayo sa ating Panginoon. At ngayon naman sa third application na tayo, yield the Holy Spirit and empowered. So mas payabugin natin yung banal na espiritu sa buhay natin and yung kapangyarihan ng banal na espiritu sa buhay natin. Dapat palagi siyang mas napapayabog. At ngayon naman sa discussion na tayo, how have you listened to the voice of the Holy Spirit recently? Sa akin naman, pinakikinggan ko siya through Bible. So sa Bible, syempre nakikita rin natin doon yung salita ng Panginoon Jesus. And ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.